And ito mga toy na re-review natin for today. This is the Dragon Ball Chibi figure set. Now before tayo mag-start sa ating review, special shoutout muna kay Biggest Vlog na siya nagpadala ng buong set ng Dragon Ball na to para review natin dito sa channel natin. So once again, Biggest Vlog, thank you so much. And as you can see, ganitong klaseng supot lang ang pagkakapackage dito sa kanya since these are knockoff versions lang ng original chibi set ng Dragon Ball. So right now, yan, supot na natin yan. And pag naan-supot natin siya, naka-separate supot pa siya ng isa-isa kada figure, which is much better para at least doon sa pinaka-main supot nila hindi magkikiskisan yung mga paints nila na possible magkaroon ng mga paint chips yung bawat isa. So sige, check na natin isa-isa. First, we have here si Broly. Regular version lang ni Broly pero wala na siyang mata. Supposed to be pag regular version ni Broly, may mata pa siya. No? Kasi nawawala lang na may mata niya pag super rage na siya. Pero hindi pa naman siya super saiyan dito. And ang ganda ng mga muscles niya dyan. And sa likod, di ba? Okay din eh. Ang ganda rin ng buhok niya. And nandito yung kanyang transparent na stand na kung saan pwede lang natin siyang ilagay. Yan. Okay. Next we have here naman is Broly ulit pero this time Super Saiyan Blue na siya. Naging Super Saiyan Blue pala siya, no? May ganung version ba? Pero this one, green na yung pinakadamit niya dito. Or pure copy lang naman siya nung isa kanina. Pinalitan lang yung color para magmukha siyang Super Saiyan Broly dun sa Dragon Ball Super. Kasi dun sa Super, yun na yung green yung... Maganda din naman yung detail siya rito. And ito yung transparent na stand niya na pwede natin siya ulit ikabit. Yan. Next, we have here naman si Cell na naka-hami-hami wave version. Check natin yung pinaka-details niya. Cute din naman dito si Cell. And then, medyo faded lang yung green na ginamit sa kanya. Details niya sa likod and yung kanyang bontot. Ayan, sa ilalim. Okay din naman dito si Cell. And makikita nyo dito ulit yung transparent stand niya. And then, pwede natin siyang ilagay dyan. Ganyan. Next, we have here si Goku. Yan, ang itsura niya. Ano yun? Akala ko may badge siya. Punit lang pala ng damit niya. Yung pinaka-details dito ni Goku. Wala nang paint dun sa pinaka-boots niya. Dapat may red pa dun. Yan. Pero yung itsura dito ni Goku, parang yung super instinct niya. Black lang yung hair niya ulit. Pag ginawang white yan, ultra instinct na Goku eh. Naging black lang yung details ng buhok. Anyway, ito rin yung transparent stand niya. Nagkakabit lang ulit natin niya si Goku. Yan. Next, we have here naman, ito na si Goku na Super Saiyan Blue naman. So, blue na rin yung kilay niya dito, even yung mata niya. Pero, halos same lang din ng details ng kaninang Goku natin. Ayun nga yung hair color lang pinagkaiba, tsaka yung kilay at mata. Pero, same na same, even yung mold niya, parehong-pareho lang sila. Ang desura niya sa likod, wala ulit paint dun sa pinaka-paa. And nandito yung kanyang transparent stand na pepeg lang natin si Goku, then siya. Next, we have here naman si Boo. And this one is Kid Boo version eh. Ito yung pinaka malakas na form ni Majin Boo. Pinaka makulit din at nakakaasar na form. Yan. Okay din kasi nakuha din kahit yung mga butas-butas niya sa katawan at sa ulo. Ayan. Makita niyo naman meron, di ba? Okay din yung paint niya sa mukha. Wala naman mga kalat-kalat na paint. Okay din yung pagkakagawa sa kanya. And ito yung kanyang transparent na stand. Ipepeg lang ulit natin siya dyan. Then, ito na si Kid Boo. Next, we have here this one is si Son Goku ulit pero parang naka-power na siya dito. May kalat lang ng paint doon sa may jogging pants niya. Kita. And then yung details niya sa likod, ganda din ng mga muscles niya. Yung Goku natin na to, yung head looks like same lang doon sa rest ng ibang Goku. Parehong-pareho yung buhok. And then ito ulit yung transparent stand niya na ilalagay lang natin siya dyan. And then ayan na si Goku. Wala naman siyang damit. Next, we have here naman, ito na yung Ultra Instinct na Goku. Kasi, obviously naman, silver na dito yung hair niya. Talagang silver, even yung mata niya and yung kanyang kilay is silver na silver. And again, same lang din dito sa may black version natin kanina. So, yan din ang kanyang details. Transparent na stand, then ilalagay lang natin siya dyan. Yan, si Ultra Instinct Goku. Next, we have here si Gotenks. Gotenks to, no? Kasi ito na yung fusion version ni Goten and Trunks. Tama ba? Comment down nga kung mali ako dun sa mga names nila. Nakakalito na rin kasi. Pero ito yung regular version lang nilang dalawa. Okay din naman yung paint and maganda yung details ng pinaka-figure natin dito. And again, nandito yung kanyang stand. Transparent na red. Then, ipepeg lang natin siya dyan. Ito na si Gotenks. Next, we have here, ito naman Super Saiyan Gotenks na. Kasi Super Saiyan version itong kaninang
na open natin. Actually, yung pagka-gold nung hair nila, maganda kasi hindi siya basta yellow lang. Hindi lang gaano nagre-register sa camera natin. Pero personal, para siyang translucent na yellow yung dati. Ang ganda hindi siya basta plain matted na yellow lang. Ayan, nakita niyo yung yellow nung damit niya. Magkaiba pa yan dito. Sayang nga, hindi lang gaano kita sa camera natin. Pero maganda sa personal yung pagka-yellow nung buhok nila ng Super Saiyan. Ang ganda. And ito yung kanyang red na transparent stand. Pepeg natin dyan. And ito na ang ating Super Saiyan Gotenks. Next, we have here si Vegeta. Ito yung may M siya. So, Majin Vegeta ang tawag nila dito. Alam ko nung naging Majin Vegeta siya, automatic siya na naka-Super Saiyan Pero dito, ginawa nilang black pa yung hair niya. Tsaka yung hair niya, pang Super Saiyan na yan. Color lang ang ginawa nilang black para may regular version ng Vegeta. Pero this one supposed to be Super Saiyan na siya dapat. Pero ang ganda rin ng details, ganda ng muscle niya dyan. Yan, andito rin yung kanyang red transparent na stand. Then, lalagyan natin siya dyan. Ito na si Majin Vegeta. Next, we have here naman Majin Vegeta ulit, pero red yung kanyang hair. Meron bang version ng Vegeta na ganito? Na may M siya sa noo at the same time, yung godlike yata to no? Version. Kasi kay Goku red yung godlike niya. So kay Vegeta, meron din ba siyang god form? Alam ko wala. Most especially, ang alam ko, walang M Vegeta na may red na hair. Parehong-pareho lang dito Supposed to be this two is Super Saiyan. So, dapat yellow yung hair niya, hindi red. Pero, correct me if I'm wrong. Okay na naman yung details na rito. Natawa lang ako red. Ito na si Vegeta sa kanyang red hair version. Next, we have here another version ng M Vegeta. Pero this one is naka-Super Saiyan Blue na siya. Ano ba? So, meron tayong regular version, merong red, godlike version. At the same time, may Super Saiyan Blue na Majin Vegeta. Walang Super Saiyan na regular. Wherein supposed to be yun dapat yung Vegeta na may M sa noo, yung Super Saiyan version lang. Even yung kanyang patch dito, yung punitong damit niya, naging gray na din. Supposed to be dapat kulay balat yan kasi napunit niya yung damit niya. Hindi yan dapat gray dyan. Pero dito ginawa na nilang gray. Ang kulit na itong version ng Vegeta na to. Ang kulit ng version ng Vegeta na to. Okay, so yan. Si Vegeta sa kanyang Super Saiyan Blue version. Next, we have here naman si Gotenks ulit. Pero this time is blue. Yung hair niya. Eh, yan yung pinaka-details niya. Nagkaroon ba ng ganitong version na Gotenks? Yung nag-blue din? Nag-Super Saiyan Blue din ba siya? Let me know nga sa comments down below. Pero anyway, yan na yung pinaka-details niya. Eh, yan na. Itsura niya pag nandiyan na siya sa kanyang red transparent stand. Next, we have here si Metacooler. Yan si Metacooler or Cooler. Yung Android version na ni Frieza. Ganda, ang ganda ng pagkaka-metallic version ng paint nila dito. Okay, ang ganda. Even yung paint niya, nag-complement din dun sa silver na ginamit nila. Ang ganda, ang ganda. Be honest, nagandaan ako dito kay Metacooler. Well, actually, isa siya sa pinaka-favorite villain ko. Kahit na nasa side quest lang siya ng saga. Yan, and then, nandyan din yung transparent stand niya. Lalagyan natin siya dyan. O, diba, no? Ganda, ganda ni Metacooler. So far, siya ang favorite ko. Next, we have here Super Saiyan Broly. Yan. Ito bagay na to sa Super Saiyan Broly natin kasi ito na yung wala na talaga yung pinakamata niya. Kasi pure rage na siya dyan. Ganda ulit ng pinaka-details niya. Even yung mga paint doon sa mga accessories niya. Ang ganda. Ang ganda ng ginawa nila doon. And again, ganda nung pagka-yellow yung Super Saiyan hair niya. And then ito yung kanyang red transparent na stand. Ipepeg lang natin siya dyan. Then ito na ang ating Super Saiyan Broly. Next, we have here yung regular version ni Vegeta, and as you can see here, may pagkalawsi na yung paint sa kanya kasi may mga lagpas-lagpas na, and actually may pagkaduling siya. Medyo hindi napantay yung sa mata niya. But at least nag-effort sila doon, yung may mark pa siya ni Beerus. Ayan yung sinulatan niya ni Beerus dun sa armor niya, 'di ba? Silang dalawa ni Go. At least nag-effort sila ng ganun. Ang liit na yun, halos di mo na makita. Pero lalagyan natin siya ulit dito sa kanyang transparent red na stand, and then ayan na ating regular Vegeta. Next, we have here si Vegeta ulit na Super Saiyan Blue naman siya. Same siya nitong isang Vegeta natin kanina. Pero, ang napansin ko kaagad is wala na siya yung parang mark sa chest. Okay? Bakit itong version ng Vegeta na to parang hindi ganun kaganda yung pagkaka-paint sa kanya? Pero maganda rin yung pagka-blue nung hair nila dito. Again, parang translucent kasi paint na ginamit nila dito sa pinaka. And nandito ulit yung red transparent na stand. Ipepeg lang natin yan dyan. And ito na ating Vegeta Super Saiyan Blue. Next, we have here Super Saiyan Pink.
pink yung buhok eh. Pero same ito nung dalawang version natin dito kanina. Ang blue and yung regular version. So this time, pink naman yung hair niya. Yun nga lang, yung pagka-pink dito ng hair, hindi tulad nung parang may pagka-glossy yung blue. Mas matted ito. Kumbaga, walang buhay gaano yung pagka-pink dito nung hair niya. This one, wala na ulit mark doon sa chest, si Vegeta. And then, nandito yung transparent red na stand niya. And then, yan na, si Vegeta. God form niya ba to? Hindi, iba pa yata yung red na buhok eh. Ito kasi pink eh. Pero alam ko nga, nagkaroon siya ng pink version, si Vegeta. Ang dami na kasing version. Next, we have here si Super Saiyan Goku. Ganda ulit nung pagkaka-yellow nung hair nila. Kasi, iba talaga. Parang may pagka-silverish na yung pagka-yellow nung buhok nila pag sa Super Saiyan. Kaya ang ganda ng effect din nung pinaka Super Saiyan hair nila dito. Ang ganda rin ng details dito ni Goku, and ito yung kanyang transparent na red na stand. Pepeg lang natin siya dyan. Then ito na ang ating Super Saiyan Goku. Lastly, we have here another Super Saiyan Goku. Ayan ang pinaka-itsura niya dyan. Medyo lagpas lang yung paint doon sa may pagka-chest niya. Kaya nagmumukhang parang school patch eh. No? Parang may logo doon. Pero supposed to be dapat punit niya ng damit niya na same ng color ng balat niya. Kaya medyo lagpas eh. Kaya nagmumukhang patch. Yan. Ang ganda ulit ng hair. Akala mo nag-glow talaga yung pinaka-buhok nila. Okay. And then ito ulit yung kanyang transparent red na stand na ilalagay natin siya dyan. Ito na si Super Saiyan Goku. And i-check muna natin yung height ng bawat isa. 0.5 inches. Walang lumagpas ng 3 inches sa kanila kahit sa pinaka-tip ng hair. So, ganun lang nagre-range. 2.5 to 2.8 inches lang ang bawat isa. So, there you have it now guys. Ito na ang buong set natin ng Dragon Ball Chibi set figure. What do you think of this whole set? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. Plan nyo rin ba kunin ang isang buong set na to or okay na sa inyo? Makakuha lang kayo ng isa, makuha nyo lang yung favorite character ninyo, okay na kayo. For me, when it comes sa pinaka-figure natin, mas lamang yung mas okay yung paint. There are some, especially dito sa mga Vegeta natin na set na to, medyo alanganin yung paint. Pero rest of the figure natin dito, maganda yung pagkaka-paint, especially yung Metakula natin dito. Also, pagdating doon sa mga buhok ng Super Saiyan nila, ang ganda ng pagkaka-paint. When it comes to the figures, actually ito mga nasa front natin, ito lang yung pinaka-versions nila. So we have your 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung the rest ng line na nasa likod, different color lang nung hair nila. So total of 21 figures lahat na nandito. But then again, overall for me, okay naman yung itsura nga nung bawat isa dito. Maganda rin naman siya sa buong set to. Ang cute nila tingnan, para kang naglalaro ng chess. Pero sa buong set na to, ang pinaka-favorite ko pa rin talaga is itong si Metakula. Bukod sa maganda yung pagkaka-paint sa kanya, and then ang ganda ng pagka-metallic paint sa kanya, parang unique talaga yung pinaka-design niya. How about you guys? Sino ang pinaka-favorite nyo sa buong figure set natin na to? Please let me know sa comments down below.